Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagkapalan ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, halinan dumulog sa banalhapag ng Panginoon. At upang tayo maging marapat makibahagi sa ating pagdiriwang, aminin natin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Panginoon, kahawan mo kami. Kristo, kahawan mo kami. Panginoon, kahawan mo kami. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan. Kaloob sa lupa ay kapayapaan, pinupuri ka't ipinagdarama, sinasamba ka namin sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama, ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa walhati ng Ama. Amen. 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 Amen.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, manatili kang kapili ng iyong sambayanan na iyong laging kinahabagan at pinagbibigyan upang sa tinampok ng iyong pamumuno at pagsubaybay ay muli mo'y kalugod at panatili mo kaming kinalulugdan sa pamamagitan ni Jesus kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sa unang pagbasa, nagbigay ng tinapay mula sa langit ang Panginoon bilang tugon sa pagrereklamo ng mga Israelita kay Moises. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng Exodo. Noong mga araw na iyon, ang mga Israelita ay nagreklamo kina Moises at Aaron. Sinabi nila, "Mabuti pa sana'y pinatay na kami ng Panginoon sa Ehipto. Doon, nakakain kami ng karne at tinapay hanggang gusto namin. Dito naman sa ilang na pinagdalhan ninyo sa amin, mamamatay kami sa gutom." Sinabi ng Panginoon kay Moises, "Pauulanan ko kayo ng tinapay mula sa langit. Araw-araw palalabasin mo ng bahay ang mga tao para mamulot ng kakanin nila sa maghapon. Sa pamamagitan nito'y susubukin ko kung hanggang saan nila susundin ang aking mga tagubilin." Narinig ko ang reklamo ng mga Israelita. "Sabihin mo sa kanila na pagtatakip silim, bibigyan ko sila ng karne. Sa umaga, bibigyan ko sila ng tinapay hanggang gusto nila. Sa gayoy, malalaman nilang ako ang Panginoon, ang kanilang Diyos." Nang magtakip silim, dumagsa sa kampo ang napakaraming pugo. Kinaumagahan naman ay makapal na hamog sa paligid ng kampo. Nang mapawi ang hamog, nakita nilang ang lupa'y nalalatagan ng maliliit at maninipis na mga bagay na animoy pinipig. Hindi nila alam kung ano iyon. Kaya nagtanungan sila, "Ano kaya ito?" Sinabi ni Moises, "Iyan ang tinapay na bigay sa inyo ng Panginoon." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoon ang nagbigay ng pagkaing bumubuhay. Ito'y aming narinig na, kaya naman aming alam. Nagbuhat sa aming nuno na sa aming sinasaysay. Totoong kahanga-hanga ang tinutukoy na bagay. Mga ginawang dakila ng Panginoong may kapal.
Gayunpaman, itong Diyos nag-utos sa kalangitan. At ang mga pinto nito'y agad-agad na nabuksan. Bunga nito ang pagkaibumuhos na parang ulan. Ang pagkain nilang mana sa kanila'y ibinigay. Ang kaloob na pagkain ng mga anghel. Hindi sila nagkukulang, masagana kung dumating. Inihatid sila ng Diyos sa banal niyang lupain. Sa bundok niyang inagaw, sa kalabang naniniin. Panginoon ang nagbigay ng pagkaing bumubuhay. Sa ikalawang pagbasa, iginigiit ni Apostol San Pablo ang pag-iwan sa dating pamumuhay na tulad ng mga hentil at magbago ng diwa bilang mga nilikhang kalarawan ng Diyos. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, sa ngalan ng Panginoon, ito ang sinabi ko at iginigiit. Huwag na kayong mamuhay na gaya ng mga hentil. Walang kabuluhan ang kanilang iniisip. Hindi ganyan natututuhan ninyo kay Kristo kung talagang pinakinggan ninyo ang aral niya at naturuan kayo ng katotohanan na kay Jesus. Iwanan ninyo ang dating pamumuhay, hubarin na ninyo ang dating pagkatao na napapahamak dahil sa masasamang pita. Magbago na kayo ng diwa at pag-iisip. At ang mga dapat makita sa inyo'y ang bagong pagkatao na nilikhang kalarawan ng Diyos, kalarawan ng kanyang katuwiran at kabanalan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa mabuting balita, ipinakikilala ni Jesus ang sarili bilang ang pagkaing nagbibigay buhay na bumaba mula sa langit.
Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon nang makita ng mga tao na wala na si Jesus ni ang kanyang mga alagad sa lugar na kinainan ni Jesus ng tinapay, sila'y sumakay sa mga bangka at pumunta rin sa Capernaum upang hanapin si Jesus. Nakita nila si Jesus sa ibayo ng lawa at kanilang tinanong, Rabay, kailan pa kayo rito? Sumagot si Jesus, sinasabi ko sa inyo, hinahanap niyo ako hindi dahil sa mga kababalagang nakita ninyo, kundi dahil sa nakakain kayo ng tinapay at nabusog. Gumawa kayo hindi upang magkaroon ng pagkain nasisira, kundi upang magkaroon ng pagkain hindi nasisira at nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Ibibigay ito ng anak ng tao sapagkat siyang binigyan ng kapangyarihan ng Diyos Ama. Kaya't siya'y tinanong nila, ano po ang dapat naming gawin upang aming maganap ang kalooban ng Diyos? Ito ang ipinahayag sa inyo ng Diyos, manalig kayo sa sinugo niya, tugon ni Jesus. Ano pong kababalagan ni may papakita ninyo upang manalig kami sa inyo? Ano po ang gagawin ninyo? Tanong nila. Ang aming mga magulang ay kumain ng mana sa ilang ayon sa nasusulat. Sila'y binigyan niya ng pagkain mula sa langit, dugtong pa nila. Sumagot si Jesus, dapat ninyong malamang hindi si Moises ang nagbigay sa inyo ng pagkain mula sa langit, kundi ang aking Ama. Siya ang nagbibigay sa inyo ng tunay na pagkain mula sa langit, sapagkat ang pagkain bigay ng Diyos ay yaong bumaba mula sa langit at nagbibigay buhay sa sanlibutan. Ginoo, wika nila, bigyan po ninyo kaming lagi ng pagkain iyon. Ako ang pagkain nagbibigay buhay, sabi ni Jesus. Ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom, at ang nananalig sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sa misa pong ito ay kasama rin po natin ang mga bata na nakiisa't nakibahagi sa ating programa na I Want to Learn. Sila po yung mga 3 to 5 years old na mga bata na tinuruan ng mga kabataan, kaya hindi na ilang mga teachers na napapabilang sa parokya para mayanda sila sa pagpasok sa daycare. Kaya inaanihan po namin yung mga bata ay tumayo. Tayo nga mga bata. Asan yung mga bata? Tayo nga. Okay. Kaway ngayon mga bata. Kaway kayo. Okay. So palakpakan po natin yung mga bata. So bagamat 3 beses lamang po ay maganda naman po naging feedback sa mga magulang dito sa ginawa sa mga bata. And hopefully po next year naman po ay mas dadagdagan po yung araw na magkikita-kita po muli yung mga bata para maihanda sila sa pagpasok nila sa paaralan. Mga kapatid, ngayon ay ating natunghayan yung karugtong ng Ebanghelyo nung nakarang linggo. Katulad po ng binanggit ko po sa inyo last Sunday, mula po last Sunday hanggang sa ika-22 linggo sa karaniwang panahon ay ating mapapakinggan ang ika-6 na kabanata ng Ebanghelyo ayon kay San Juan, at ito po yung natawag nating Bread of Life Discourse. Last Sunday ay ating natunghayan yung himala ni Jesus na mapakain ang higit sa 5,000 kalalakihan. At ito sa pamamagitan ng isang bata na nagbahagi ng 5 tinapay at 2 isda, at ito ay ipinamigay ng Panginoon sa mga tao. At sila, matapos sila makakain pabusog, ay pinagtipon sila ng Panginoon ng mga nalabi. At nung sila'y masiyahan at mapansin ni Jesus na kukunin siya ng mga tao pang gawing hari, siya ay umalis ng palihim. At yung pag-alis niya iyon, ito yung ating natunghayan sa ating Ebanghelyo, kung saan natagpuan nila si Jesus sa Capernaum. At dito makikita natin sa kanilang pagpapalitan ng kuro-kuro na magkaiba yung hinahanap ng mga tao sa binibigay sa kanila ng Panginoon. Kung bakit nila hinanap si Jesus, hindi dahil sa
sa kababalaghang nakita nila, kundi dahil sa sila ay nakain at nabusog. Tandaan natin mga kapatid, nung panahong iyon, maswerte na para sa isang pamilya ng Hudyo na makakain sila ng 3 beses isang araw. Kadalasan po ay once a day lang sila nakakakain. At ngayon, meron nagpakain sa kanila, libre pa, edi hanapin natin, baka nga ganun ang gagawin sa atin. Kaya idinugtong nila na ito yung naranasan na kanilang mga ninuno na nasa ilang na pinakain ng mana. Ito yung natunghayan natin sa ating unang pagbasa mula sa aklat ng Exodo. So kaya nila hinanap ang Panginoon ay dahil sa sila ay nabusog, dahil sa sila ay pinakain. Kumbaga, free meal. Hahanap pa ba kami ng iba? Ito, magbibigay na sa amin ng libreng pagkain. Pero nung tungkol sa kanila ni Jesus ay mas malalim. Mas malalim naging tungkol sa kanila ng Panginoon dahil para sa mga tao, ang nakita lamang nila, sila'y nagutom, sila'y pinakain at nabusog sila. Pero para kay Jesus, hindi lang iyon ang dapat nilang makita, kundi mas malalim na katugunan ang naisibigay sa kanilang Panginoon, hindi lamang kagutuman sa pisikal na pangatawan, kundi kagutuman at pagkauhaw ng kanilang kaluluwa, ng kanilang kalooban. Kaya sa bandang huli ng Ebanghelyo, anong sinabi dito ni Jesus? Ako ang pagkaing nagbibigay buhay na walang hanggan. Mga kapatid, sa gabing ito, 3 bagay po na yung pagtuunan natin ng pansin bilang bahagi ng pagdinilay natin ngayong 18 linggo sa karaniwang panahon. Yung una, ito. Kung tatanungin ko kayo, do you look good today? Do you look good today or tonight? Do you look good now? Sabihin niyo, siyempre, sabihin natin, oo, dahil tayo magsisimba, mag-aayos tayo. How about tomorrow? Will you still look good? Oo. Kaya siguro after 1 week, tanongin ko kayo, do you look good? Sabihin natin, oo. Kasi sa ating mga Pilipino, gusto natin ay maayos ang ating panlabas. Tingnan niyo ay katabi ninyo, baka hindi pantay yung kilay. Yung mga Pilipino, kilay is life. Kilay is life. Kailangan yung kilay ay highlighted. Pero ito, if you look good, do you feel good? If you look good now, do you feel good also inside? Kasi maaring we look good outside, pero inside, we do not feel good. Nag-guess niyo po? Hindi ko ano yung nakikita natin sa panlabas minsan ay nagpapahig ng kung ano yung nasa kalooban. Tayo pa naman mga Pilipino, napakahusay natin. Sabihin natin na magtago. Nahihirapan ka na, nasasaktan ka na, hingiti pa rin kasi kinakailangan kong I have to look good. Halimbawa sa mga mag-asawa, nahihirapan kayo, may problema, you still have to look good for your children. Kasi ayaw nyo sila mag-alala. Pero deep within, you do not feel good. We do not feel good. So hindi ibig sabihin na if you look good now, you may feel good also inside. Maring nakangiti tayo ngayon, pero iba ang sinasabi ng ating mga mata. Di ba sabi, kung gusto daw natin makita talaga yung estado na isang tao, tingnan mo yung mga mata kung nangungusap. Maring nga nakangiti, pero yung mata parang malamlam. We may look good inside, but we may not feel good inside. Ngayon, kung sakali mang we do not feel good inside, anong dapat nating gawin? Sa karanasan po natin, ganito.
Lahat tayo bilang tao may basic needs. At ano tinuro sa atin sa paaralan ng basic needs nating mga tao? Pagkain, damit, at bahay. Yan yung basic needs natin. Yan yung kinakailangan meron tayo parati. Pagkain, damit, at bahay. Ngayon, kung meron na tayo niyan, anong kasunod? Anong kasunod niyan? Para matugunan niyan, kinakailangan natin na maghanap buhay. Kinakailangan natin ng security sa ating buhay. Pagkatapos niyan, ano na kasunod? Ano yung pahiwating? Na may pagkakataon na kapag na-satisfy natin yung isang need, hindi imposibleng meron pang lumabas na iba pang para sa atin ay kinakailangan natin. Lalabas at lalabas lahat iyan. Once na masatisfy isang bagay, posibleng may lumabas pa na kung di man pangailangan ay ginugusto lamang natin. Pero makita natin na ang lahat ng iyan, para hindi matatapos na listahan iyan, itong kailangan ko, itong gusto ko, hindi matatapos lahat iyan. May isa ka ng cellphone, nakita mo may bagong lumabas, gusto pa ng isa. So yung satisfaction nawawala kasi lahat ng bagay ito lumilipas, lahat ng bagay dito nagbabago. Anong pinapaalala ko dito? Na bilang tao, sabi ni San Agustin, ang pinakalalim nating pagkauhaw at pagkagutom bilang tao, ito, ang pagkauhaw natin sa Diyos. Yan ang pinakamalalim nating pagkauhaw bilang tao. Ang pagkauhaw natin sa Diyos. At tanging Diyos lamang ang makakasatisfy niyan. Tanging ang Diyos lamang ang makakasatisfy niyan. Kaya nga minsan may mga tao na kahit na para nasa kanilang lahat, parang may kulang pa rin. Para nasa kanilang lahat, pero parang kulang pa rin. Kasi sabi po nila, delikado tayo, although kwento lang, delikado yung puso natin na parang may butas. Na kahit ano ilagay doon sa puso, hindi kayang takpan yung butas. Lagay ka ng damit, ng material na bagay, pagkain, kayamanan, kapangyarihan, posisyon, di pa rin daw masatisfy ang tao. Kasi di tumutugpa yung hinahanap mong puso. At ano hinahanap ng puso? Ang Diyos. We may look good, but only God can make us good inside. At panghuli, maganda po yung paalala sa atin sa ating ikalawang pagbasa. Yung ikalawang pagbasa po natin sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Efeso, ito'y paalala ni San Pablo sa mga bagong pinyagan na mga hentil na naging Kristiyano. Tandaan natin, ang mga binibinyagan noon, hindi mga bata, hindi mga sanggol, kundi may mga edad na. Sila yung nagsimulang maniwala at tanggapin si Jesus bilang tagapagligtas. At anong paalala sa kanila ni San Pablo? Na dapat talikuran natin yung luma nating buhay. Dahil tinanggap na natin ng Panginoon. At kinakailangang matuto tayo parati sa Diyos. Talikuran ng dating buhay at patuloy na matuto mula sa Diyos. At ang tinuturo sa atin ng Diyos na sa lahat ng sa ating buong pagkatao, ang higit na pinakamahalaga
ay ang Diyos. Diba? Sabi nga sa isang awitin, sa Diyos lamang mapapanatag ang aking kaluluwa. Sa Diyos lamang mapapanatag ang ating kaluluwa. Mga kapatid, ngayong 18 linggo sa karaniwang panahon, sa patuloy nating pagninilay na ika-6 na kabanata ng Ebanghelyo ayon kay San Juan, mulit-muli, balikan natin, suriin natin ang ating buhay. Gaano kalaki ang espasyo ng Diyos sa ating buhay. O baka mamaya, sinasantabi lamang natin siya. Kung kailan kailangan, doon lang maalala. Only God can make us look good and feel good. Amen. Sumasampalataya ako sa isang Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, ng lahat na nakikita at di nakikita. Sumasampalataya ako sa isang Panginoong Hesukristo, bugtong na anak ng Diyos, sumilang sa Ama bago pa nagkapanahon, Diyos buhat sa Diyos, liwanag buhat sa liwanag, Diyos na totoo buhat sa Diyos na totoo, sumilang at hindi ginawa, kaysa ng Ama sapagkat Diyos at sa pamamagitan niya ay ginawa ang lahat. Dahil sa ating pamamamga tao at dahil sa ating kaligtasan, siya'y nanawag mula sa kalangitan. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, kay Mariang Bire na naging tao. Ipinako sa krus dahil sa atin. Nagpakasakit sa hatol ni Poncio Pilato, namatay at inilibing. Muli siyang nabuhay sa ikatlong araw ayon sa banal na kasulatan. Umakyat siya sa kalangitan at lumuklok sa kanan ng Amang may kapal. Paririto siyang muli na may dakilang kapangyarihan upang hukuman ang mga buhay at mga patay. Sumasampalataya ako sa Espiritu Santo, Panginoon at nagbibigay buhay, na nanggagaling sa Ama at sa Anak, sinasamba siya at pinararangalan kaysa ng Ama at ng Anak, nagsalita siya sa pamamagitan ng mga propeta. Sumasampalataya ako sa isang banal na simbahang katolika at apostolika, gayon din sa isang binyag sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, at hinihintay ko muling pagkabuhay ng mga namatay, at ang buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, hindi lamang kababalagan at kabusugan ang dinudulot ni Jesus sa atin, kundi pagkain nagbibigay buhay na walang hanggan. Ating isamo, Panginoon ng buhay, dinggin ang aming panalangin. Panginoon ng buhay, dinggin ang aming panalangin. Maihatid nawa ng paring lingkod ng simbahan sa mga nagugutom at nauuhaw, si Jesus na pagkaing nagbibigay buhay, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng buhay, dinggin ang aming panalangin. Mapanatili nawa sa buong simbahan si Jesus, nananatili sa Eucharistia, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng buhay, dinggin ang aming panalangin. Matighaw nawa ng pagkaing nagbibigay buhay ang gutom at pagkauhaw ng mundo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng buhay, dinggin ang aming panalangin. Mapanumbalik nawa ng katawan ni Kristo ang kalusugan ng mga nararatay sa karamdaman. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng buhay, dinggin ang aming panalangin. Ibangon nawang muli ang mga nahimlay na nakinabang sa pagkaing nagbibigay buhay na walang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng buhay, dinggin ang aming panalangin. Sama rin natin sa ating pananalangin sa misang itong pasalamat ni na Jayan Louie, Jessin Liam, Jean Lynn Calimon, Marlon at Cecil Aguilar, Adas Bakery, Herminia Janicio, at kain din ang mga naging bahagi ng I Want to Learn na program ng parokya para sa natatanging kahilingan ni Alexis Santos,
para sa nagdiriwan ng kanilang kaarawan na sina Rainier Albert Lazaro at Francine Luis. Patuloy nating dalangin ng pagbuti ng kalusugan at kagalingan ni Apolinar at Ligaya Katalig, Virginia Franco, Catherine Sacamay, Ana Romero, Maria Cecilia Deras Manginao, Tony Cruz, Rolando Valderia. At para sa kapayapaan ng kaluluwa ni Mamerto, Yolando Lourdes, Natalia Edelberto Sr., Evangeline Hilaria Antonio Pedro Salvador Sr., Irene Lourdes Cristina Crisanto Romeo, Apolinario Rosita Rosalina Ernesto Roberto Ramon Cito Luis, Oliver Generosa Florante, Orlando at Arcadia. Ating dulog sa Diyos, iba pa nating intensyon at panalangin. Panginoong Jesus, Ikaw ang pagkain na bumaba mula sa langit at nagbibigay buhay sa sanlibutan. Itulot mo ang aming pananalig sa iyo na pinatitibay ng aming pagsasalo ay maghatid sa amin sa iyong piling kasama ng Ama at ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pag-aalay. Kalahati pa nga. Bayan. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, para mo ng awa, gawin mong banal ang aming mga alay na iyong kalugdan. At kami gawin mong hain sa laging nakalaan sa pamamagitan ni Jesus, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Taas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesus na aming Panginoon. Siyang talagang dakila at lagi mong kinalulugod na paring naghain para sa sansinukob. Ditong pag-aal niya tanging mong ibinukod. Ang pagdiriwang sa huling hapunay, pag-ain niya para sa tanan upang alalahanin namin pagsaluhan. Ang laman niya inihain upang lahat ay buhayin. Ang dugo niya dumanak ng lahat ay mapatawad. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papurisan ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana, Hosana sa kahitaasan, Hosana, Hosana sa kahitaasan. Pinagpala ang napariripon sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kahitaasan, Hosana, Hosana sa kahitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati na yon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin itong aking katawan na iahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin itong kalis ng aking dugo ng bago't wala hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng ating pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tinialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang simbahan laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa at ni Dennis sa aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pamanaw at mga kaluluwa sa purgatorio. Kaawan mo sa patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapati kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ang kanyang kabiyak ng puso si San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwanawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Sa
Sa tagubilin man nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kay Media sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan, at ilios lahat ng kapahamakan, samantalang aming masayang pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyong aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Paglooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo. At sumainyo rin. Mga kapatid, maghangad at magbahagi po tayo ng kapayapaan ni Jesus sa isa't isa. Peace be with you po. Ng Diyos.
nangagap ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin. Narito si Jesus, ang kordero ng Diyos. Siya nagaling sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniyahan niya makiisa sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang, ayon tuwangan sa ginagawa namin sa araw-araw upang kami hindi mo pinagkakaitan ng pagsubaybay, ay mo laging marapat sa lubos sa kaligtasan sa pamamagitan ni Jesus, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsilhod po ang lahat. Panalangin para sa mga pari. O Jesus, ipinapanalangin ko sa iyo ang matapat at maalab mong pari, ang mga lilo at nanlalamig mong pari, ang iyong mga paring nagpapagal dito at sa iba't ibang bansa, lalo na yung mga nasa kaduluduluhang bahagi ng daigdig, ang mga pari mong nahaharap sa matinding tukso at pagsubok, ang mga nangungulila at nag-iisa mong pari, ang iyong mga bata at may sakit na pari, ang mga kaluluwa sa purgatorio ng iyong mga pari. Higit sa lahat, ipinapanalangin ko sa iyo mga paring mahal sa akin, ang paring nagbinyag sa akin, ang mga paring nagpapakumpisal sa akin, ang mga paring nangunguna sa misa namin at nagbibigay sa akin ng iyong katawan at dugo sa banal na komunyon, ang mga paring nagtuturo at gumagabay sa akin, at ang lahat ng paring pinagkakautangan ko ng loob. O Jesus, alalahanin at ilapit mo silang lahat sa iyong mahal na puso, at lagi mo nawa silang pagpalain, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Maria, ina ng lahat ng mga pari, panalangin mo kami. San Juan Maria Vianney, ipanalangin mo kami. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. at pagpalain tayong lahat ng mabutit mapagmahal na Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Naialay na natin ang pagdiriwang ng banal na misa. Humayo tayo, taglay ang kapayapaan at pag-ibig ng Panginoon. Salamat sa Diyos. Purihin po natin ang ating Panginoon.